Okay, pagpala ng dispenser tayo, kasi po tayo lang. Ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon Diyos ay sumaatin sa pangalan ni Kristo ng ating Diyos at tagapagligtas. How to deal with disappointments? Or should I say from Mara to Elim? Mara, as we speak, refers to bitterness, refers to disappointments, refers to lahat ng mga negative sa buhay. How to live from such life to Elim na punong-puno ng kaginawaan. You are now facing a life na punong-puno ng disappointments. Discouraged ka sa anak mo, dismayado ka sa asawa, wala nang tigil ang consumption mo, ayaw mo na alis sa way dahil ikaw ay punong-puno ng mga disappointments. Welcome to the club. Lalo kung kayo po ay leader, nag-iisip ng maraming bagay para sa kapakanan ng mga tao, tatay, nanay, nag-iisip sa kapakanan ng family, employer thinking of the best for your employees. So sino man po sa atin dito, if you're living a life that is disappointing, sana matulungan kita kahit konti. May gusto po ko isang araw, basta napapakamatay na ako. Minsan nakakalungkot yung gano'n at actually, minsan madalas, natatakot ako sa gano'ng mga salita, nabibiro ko na lang sila kagad at sasabihin ko, hindi ba pwedeng ospital muna bago patayan? Di ba? Hindi ba pwedeng magkwentuhan muna at mag-usapan muna kaysa magpapatiwagal kayo? Di ba? Why? Disappointed sila eh. Yung inaasahan nila, hindi nila nakita. Sa kabila ng sakripisyo, yung ginawa nila, parang ang kasuklian, kukonsumihin mo yung nagtutulong sa iyo. So, alam niyo ibig sabihin? Amen? Kayo na nagsisikap sa buhay. Lahat na lang ginawa niyo ang kabutihan. Wala kayo iniisip para sa sarili niyo. Then pag-uwi niyo, disappointed kayo sa mga kadahilan ng hindi mo ginusto. Bawat buhay meron tayo, we will all face tension that would lead to stress. At anumang tino ng iyong church, anumang tino ng ating buhay, anumang ganda na sisikap niyong pagbibigay halimbawa, hindi you deserve to be disappointed. Hindi you deserve to be discouraged. Lalo kayong mga nagmamalasakit, dahil laging two groups yan. Those who gives you disappointments and those who receive them. Pero kung kayo pumiliin, mga kapatid, kayo na doon sa tumatanggap ng disappointments kaysa kayo ang dahilan ng disappointments. Amen? Sabi ng Bible, tayo po ay dapat na may merry heart. A merry heart doeth good like a medicine. Ang masayang puso ay nagiging parang gamot sa mga tao. Okay? Dapat tayo yung epekto ng gamot. Hindi yung lasa ng gamot. Nako nyo? Wala ko alam na gamot na masarap ang lasa. Kaya ako hindi natuto mag-drugs at mag-inom ng mga bawal na gamot ng araw kasi ang sama ng lasa. Tataka ako kung ba't kung ano yung sama ng lasa ng mga drugs na yan, siyang gusto singutin at lagin sa katawan ng mga taong sira na tuktok. Pero gusto ng Diyos, whenever you speak about medicine, you should be the effect of medicine. Amen? Nako niya mga kapatid, na tayo mga tao, dapat tayo yung nagdudulot ng kaginawaan, kagaanan, kaayusan, na parang gamot na ibinigay sa may karamdaman na gumaling. Do I hear amen? Dapat to ganun. Kung wala na kayong matatanda sa sasabihin ko, subong mensahe natin yan, tandaan nyo, umuwi kayo sa bahay at sabihin nyo, Panginoon, help me to become an effect of medicine sa aking pamilya. Yung makatama sila ng ginhawa, sumaya puso nila, gumana ang pakiramdam nila,
dahil sa akin. I don't want to be the taste of medicine. Ayoko mababanggit na nila ang aking pangalan na nagdudulot ng lungkot sa kanilang pagmumukha. Nais ko, Panginoon, na ang aking pagkatao ay magdulot ng katuwaan sa aking kapwa. Lalo sa aking pamilya. But again, reality sets in. We will be disappointed. We will be discouraged. And di sa ating binasa, mga kapatid, ay halimbawa sa buhay ni Moses, sa 15 na Exodus, the story of bitterness mula sa mapait na tubig na kung tawagan ay Mara. Ano mang daanan yung mapait na buhay, you will learn para sa tinulungan ng Diyos na from having bitterness to beautiful life. So tatandaan nyo, una sa lahat, ang mga magagandang bagay na nangyari sa inyong buhay, great successes sa inyong buhay, often followed by failures. Magandang buhay ninyo, mas maayos, hindi mo masagana, pero yung magandang nangyayari sa inyong buhay, huwag kayong manatiling magtitiwala sa mga ganyan, huwag kayong mawawalan ng diya lagi. Lagi kayo nakabang na great successes in your life will often followed by failures. Susundan lagi. O minsan, ng kabiguan. Si Moses is an authority on how to deal with disappointments. He was a person who received all the complaint. Hindi siya na-appreciate. Si paborito ng mga tao. Pastime siya ng konsumisyon ng mga Moses. And in this particular, mga kapatid, tatlong bagay ang problema sa tubig dito. Parang tayo lang eh. Dito na sa atin, 36 years na tayo, alam mo, sariling tubig ang ating church. Pag-pray nyo mabuti, magkaroon tayo ng maayos na tubig. Una, tatandaan nyo, Red Sea, remember, hinahabol sila ng mga Egyptians. May Egyptians sa mga dito, may Egyptians dito, may Egyptians sa likod. At tumataka sila. Milyon-milyon sila, mga kapatid. Hindi sila makasigi sa buhay. Alam niyo bakit? May problemang tubig sa harapan, Red Sea. Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses, Lord, ano gagawin namin? Ito ang dagat. Sabi ng Panginoon, tell your people to go forward. Lord, teka, go forward. Eh, may dagat. Hindi po ito sapa lang, hindi ito ilog. Dagat po yan. Sabi ng Panginoon, go tell your people to go forward. And so, tinuloy siya ng Panginoong Diyos. Hindi sila makakapunta kung saan-saan, may kalaban. Iabutan sila ng kalaban, papatay sila. So sabi ng Diyos, tuntong mo pa mo. Naiwala ka sa akin. Sumunod, tumuntong ang pa ni Moses, and the Red Sea was divided. Amen? Ewan kayo, pero hindi po nagawa ng mga AI yan. Si Kristo na gumawa nun. Pagtungtong ni Moses, ang dagat ay nahati, mga kapatid. At hindi natin babasa natin time. Sabi ng Bible, they started to walk. They started to walk on dry ground. Tuyo yung lupa, mga kapatid. Wala na iba ng tubig. Bakit to? Diyos ang may sabi. Pag Diyos may sabi, paniwalaan ninyo. Lumalakad sila, tumatakbo sila, hinahabol sila ng kalaban, magkabila, a walls of sea. Siguro meron pa nagtatalo ng mga pating balyena roon, and they kept on running and running. Hanggang sa kauliran, sandali, hanggang si huli-huling bata siguro, kinuha nila sa kabilang panig, at tumakalaban na kasot sa gitna ng dagat, at doon na halos sa sabutan, at tumakuha na huli-huling bata o tao. The Lord started to close the sea. At lahat ng kinatatakotan ng kalaban, namatay lahat, mga kapatid. They were disappointed by the water. Discouraged sila sa tubig. But the very water na nakaka-discourage sa kanila, ang ginamit ng Diyos para patayin ang kalaban, mga kapatid. Ewan kayo, pero minsan nadi-discourage tayo sa mga pangyayari. Pero hindi nyo alam, magtiwala lang kayo sa Diyos, that very situation, gagamitin ng Diyos para tumibay kayo. Problema nila tubig. Pag ano problema na sa tubig? Eh di doon na sila sa desierto. Papunta na sila sa promised land. Reklamo sila. Sabi binasa natin, di na ba kami rito? Walang tubig dito. Eh Moses, di na ba kami rito? Parang dito kami mamatay, dito na kami nilibing. Eh balik mo na lang kami ron. Balik mo na lang kami ron sa Egypt.
At least doon katalipin kami ng 400 years or so. Kumakain kami. Katalipin kami na walang tigil kami binababoy. May mga ganun tao eh. Mas kasi binababoy sila, wala ka ng pagkatao nila, wala silang dignidad, basta sila may laman ng tiyan. Di ba may mga ganun, pati iba pastor ganun, Christian? Romans 16:16, 16:17. Bakit yun sila? Kasi ang Diyos nila, iyan. Basahin niyo Bible. Ang kanang pinililing Quran ay ang kanang mga iyan. Pag wala silang pakinabang, wala na sila sa gawain ng Diyos. May mga ganun. So wala silang tubig. So mula sa, problema na sa Red Sea, and then sa desert, wala silang tubig. They went from too much water to not enough water. Ito binasa natin. Itong Exodus 16. Hindi may tubig. Masaya sila. Daluhungan agad. Pag inom ni isa, ang pait, napakasama ng lasa. So problema ng tubig, maraming tubig. Kung problema nila, konting tubig, problema nila. Ito, may tubig nga, kaya lang problema na naman. Masama ang lasa. Makita yun sa verse 22, tinig po sabi. Exodus 15:22. Ano sabi? Basahin natin sabay-sabay. So Moses brought Israel from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. Okay, walang tubig. Okay, pero alam nyo, bago tayo magtapos, wala na tayo masyadong time. Tinig po sa verse 25. Sabay-sabay tayo magbasa. Begin. And he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast into the waters, and waters were made sweet, there he made for them a statute and an ordinance, and there he proved them. Tapos na ako halos. Sometimes God is bringing us into disappointments in life to test you, to prove gaano kayo magtiwala sa Kanya. Kung gaano kayo hindi mawawalan ng trust sa Panginoon. 3 million na kasama ni Moses. Plus 1 million na mga nauuhuding mga hayop. Malaki problema nito si Moses. So, tagumpay siya nakapag-alis ng mga alipin nila, sama-sama nakaalis sa pagkalipin. Successful sila sinundan ng failure ng trato sa kanya ng mga tao. Bago po kayo ma-discourage mga kapatid, tandaan niyo, bawat araw, may paraging, may dalang problema yan. Hindi mawala siliranin. Pero bawat araw na kanilipas, lumulubog mga araw, umaangat nila ang araw. Lagi natin nakikita sa mga nadidinig, sa tunnel na madilim, sa tunnel na napakadilim, at the end of the tunnel, merong light. Lalabas at lalabas ka, sa anumang siliranin. So huwag kayong matakot. After every success, prepare for any failures. Let me give you 3 things bago tayo magtapos. Bakit po ang pait ng tubig inaglalarawan ng ating buhay minsan? Ang pait, ang sama, distasteful, bitter, uncomfortable, disappointing, upsetting, ang minsan nangyayari sa ating buhay. Minsan ganito po ang nagiging source, ang nagiging dahilan kaya tayo nadi-disappoint. Because we love possessions kaysa sa Panginoon. Pag mas pinahalaga natin ang mga ari-arian bagay kaysa sa buhay, you will always be disappointed pag yung bagay na nasira. Yes, hindi ko sabing bulagsakin natin. Ingatan ang gamit. Amen? Pahalagahan, ingatan, bantayan. Pero huwag niyong bubulagsakin, sisirain mabuti. Pero sa pag-iingat ninyo, sa mga accident happens, pagka mas pinapahalagahan niyo yung nabasag, nabasag ang mahal na mahal ko gamit. Eh, anak mo, nagdudugo yung kamay, nagdudugo mo ka. Nadadagan na, masino na ba'y sayang itong mahal yan. You will be disappointed. Pag mas mahalaga siya ang possession kaysa buhay. Mahalaga po ang buhay kaysa bagay. Amen? Possessions disappoint us. Bakit to? Ang daming social media, TV, media kung saan-saan. Pag meron ka ito, gaganda ka. Pag meron ka ito, gagaling ka. Nabola tayo na nabola, sino kumita? Sila. Not only possessions disappoint us, yung proceedings ng buhay natin, nakaka-disappoint. Yung mga pang-araw-araw na pangyayari sa ating buhay, masaya-masaya ka, nag-asikaso, then
may mga chismis, mga salisalita. Pero pagka yung mga ganung bagay, inisip mo na inisip, makukurta utak mo. Sabihin mo sa sarili mo, itong ari ng pagkatao ito, hindi kayang pabagsakin ng kanyang klaseng tao. Kung itong klase ng pagkakataong ito, ay susubukan ninyo, hindi ito mapapabagsak ng klaseng uri ng pagkataong meron kayo. Bakit to? Kasi hindi ka nakadepende sa proceedings ng buhay. And thirdly, people will disappoint you. Yun masakit. You love them, you take care of them, but at your back, they criticize, naging disloyal, walang pakialam sa iyo, kaharap ka masaya, pero pag talikod, tinitira ka niya. The people are disappointing sometimes. Ito po nangyari dito, sa Exodus 15:25. Yung mga tinulungan niya, minumura pa siya. So God allows maras sa ating buhay, bitterness, para tayo ay subukan. Exodus 15:25, to prove them, para tayo tumibay. Tandaan niyo, ang ating pagkatao is not tested sa magagandang bagay na nagaganap. Hindi mo masusukat ang katindihan, hindi mo masusukat yung kilatis, yung quality ng isang tao sa ganda ng buhay na kinilalagyan niya. Kundi kung dinaanan niya pagsubok, mga kapatid. A character is tested sa araw-araw na irritations. Alam niyo ba yung perlas? Nakakita na kayong perlas? Alam niyo ba kung paano nabuhay yung perlas na yan? Mga buhangin, bato-bato sa ilalim ng dagat. Nakakairita doon sa kung ano man shell yun. Nakakairita, na-absorb niya. Pero nyo, yung nakakairitang bagay niyan, pag nakuha yun yung kabibi na yan, bakit yung out of those irritations, lalabas ang napakagandang perlas. Sometimes irritations in life will help us to produce pearly white things sa ating buhay. Psalm 34 verse 18 sa inyong mga Bible. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Again, mga kapatid, as I close, great successes in life always follows failures. Nasa inyo na kung kayo ibibigay. Tayo natin tumayo. Manalangin po tayo. As every heads are bowed and eyes are closed, tulungan tayo ng Panginoong Diyos na